Kasi ho, sa office ho namin, as a, as a process engineer, ay kaaway ko ang mga QA at production. alam na nasa manufacturing plant ito. Kasi yung process engineer ang takbuhan ng mga operator pag may problema sila sa mga nasisira nilang produkto. Kami ang magsasabi kung okay pa ko o hindi. Sasabihin naman ng QA, ng quality assurance, hindi pwedeng tanggapin yan dahil nakadokumento. So para ako yung defense lawyer lagi. At ang dami ko pong nakaaway. No? Ang dami ko pong nakaaway, even yung mga kaopisina ko. Na to the point na isoli sa akin yung kandila. Kasi minsan nagiging kumpare mo, no? Kinukuha kang kumpare dahil sa trabaho. Talagang tumaas yung stress ko noon at tumaas talaga yung stress level ko to the point na nalistahan ako ng Norbas ni Doktor. Sabi ko kay Doktor eh. Pero tinigil ko, sabi ko, Lord, hindi mo ito kalooban. Kaya maghahanap ako ng ibang trabaho. So, naghanap ako ng trabaho dahil I want to live with passion. Ewan ko nung may mga kaway sa sabi ko, ako'y magpapaalam na sa office ito. Pagpasensya nyo na ako kung kayo ay mga nakabangga ko. Ayan. Pero before that pala, ginawa noong director ay, Ronald, para wala ka ng kaawa, ibibigay ko sa iyo ang QA at saka process section. Para pag-decision mo, lahat ay mauuna. So, tinanggap ko naman yan. Pero even that, after a year, ako po ay lumabas pa rin ako ng manufacturing and I go on sa marketing. Yan, where I am now. Romans 12 verse 11, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. You know what? Ako po ay, kayo po mga narito ngayon ay, this is challenge eh. Isa tradition, dapat wala tayo dito eh. No? Pero palakpakan po natin ng Panginoon kasi narito tayong lahat. This is one of the sacrifices. This only proves na mahal natin ang Panginoon eh. Pinunan natin siya eh. Not because siguro mag-preach ako, but even hindi ako mag-preach ngayon, long before sabi ko, November 1, Sunday, nasa church pa rin ako. Amen? Magsipag kayo. Ayan. Para sa gawain ng ating Panginoon. Amen? So, masisipag. Masisipag itong mga narito ngayon. Live with wisdom. Ito, maganda to. Kung ang buhay natin ay bilang na, we have to live with wisdom. Wisdom is not like something na nasa atin na, no? Pag nasa atin na, knowledge yun eh. Kapag aralan natin, nandito na somewhere in our mind, no? But wisdom is wala yun eh. Hindi nakukuha sa school. Pag gano'n, talo po ako ni Adam noon kahit doctorate yan. Ako isang BS lamang. No? But again, we have to live with wisdom. Lahat tayo pwede nito magkaroon. In Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, sabi ron, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. In Tagalog, ganun po yan. Ayan. Verse 15 sabi ron, mas Tagalog, kaya't ingatan niyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at din tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagagawa ng mabuti. Huwag kayong hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Alam natin na pag sinabing kalooban ng Panginoon, ito'y mabuti. At makakabuti rin sa atin. Yung pong wisdom dito ay ibinibigay ng Lord eh. Kung ikaw ay electric fan at gusto mong hangin, kailangan nakakonek ka sa kuryente eh. It goes the same with the wisdom of God. Kailangan nakakonek ka tayo sa Lord eh. Kasi ang wisdom, hindi mo alam kung kailan gagamitin. At hindi mo alam kung ano ang gagawin. Then suddenly, God will give you the wisdom kung ano ang gagawin. Hindi yan katulad sa amin na we have the failure mode and effect analysis. Ginagamit po namin lagi yan. Pero wisdom, hindi po yun kakaiba. Minsan,
out of the box, wala yun doon. Wala sa standard na even I, as a technical product manager, meron kaming troubleshooting guide. No? Kapag ganitong problema, titingnan ko lang doon, ito pala yun, ganito ang gagawin. Wala yun dun eh. Yung wisdom, hindi po yun eh. Ano ho? Kaya nga, dahil kukunti na lang ating buhay, hindi naman pwede puro lagi lang tayong failure. No? Okay, go back to zero. Charge to experience. No, lagi natin sinasabi yun eh. I mean, yung iba nakaka-connect sa akin eh. Yung iba pa nagkamali, oh, charge to experience, back to zero, back to square one. Ano ho? But, since our days are numbered, no, konti na lang, eh kailangan mas mataas yung ating batting average na success din eh. Ano ho? At makukuha mo na yun kapag may wisdom na binibig siya ang Lord. Kaya dapat ang connect na tayo lagi sa Panginoon for us to live with wisdom. Amen? Understanding that our days are limited, Apostle Paul exhorts us to use each one wisely. This perspective will enable us to avoid wasting time on foolish pursuits that do not bring lasting and worthwhile value. The more we understand how precious our time is, the more we will invest every moment on what truly matters. God will give us the wisdom kung saan mo gagamitin ang oras mo. Ano? Di ba sabi sa Bible is mag-iba ka ng kayamanan sa langit? Kasi doon walang hindi nabubulong. Ano? Nung araw, kapag ako'y paalis pa lang papuntang gawain, sad to say, pasensya ng misis si Adel is nakatext na yun noon. Anong oras ka uwi? Paalis pa lang ako. Pupunta ako ng lipa, pupunta ako ng sala, pupunta ako ng pila, o ng bayan. Anong oras ka uwi? Kasi, well, iwas sa San Spanios eh. Nandito sa San Spanios St. Charles. Ako lang yung naalis. So, hindi ko naman mas kasi palagi akong kasama. But for me, I know na I'm doing the right thing. No? Nag-invest ako sa kahalan ng Panginoon. Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Sino sa inyo ang marunong at makakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamuhay ng bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Alam ko sa DZS, merong ano eh. Diba sa Diyos palaging negative, ano? Kaya sa